Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, meron tayong re-reakan, pinasa sa atin ito ni Sir E.R. Bautista. So, tingnan nga natin to. Yung bunso do pero hindi paborito. Parang ako to ah. Mami, parang ako to. Tingnan nga natin. Nag-aaral ka pa. Anong year mo na uli? Ano po, incoming third year po this pasukan po. Third year na. Third year. Kamusta pag-aaral? Okay naman po so far. Sino yan mga nandyan sa mga na nakalagay ng mga medalya dyan, Yung- mga graduate? Nasa taas po si ate po, and then pangalawa po si kuya. Beauty queen si ate. Si ate lahat yun nasa taas. Tapos si kuya lahat to. Opo. Parang wala ka pa. Ba't wala ka? Di pa graduate, kuya. Hindi ko nga po, ampun po ako eh. Ay, mamaya pag-uusapan natin yan kung gusto mo malaman talaga. Kasi kahit ilang litrato, wala kami nakikita sa'yo eh. Parang nakakasama naman ng loob Kung ano yun. lang ha, para sa amin lang. Kasi pag ang litrato, pag inilalagay sa ganyan, pagbukas ng pintuan, litrato agad ng mga anak, ibig sabihin, ipinagmamalaki nila yan. Parang ayaw po kayo pag malaki na po. Yun ang malalaman natin. Bakit po wala siyang picture dyan? Walang space, anak mo. Walang space. Grabe naman yon. Hindi ba pwedeng kasing yung mga picture kasi, ang dami-dami katulad nito ni Kuya. Paulit-ulit yung i-zoom ko ha. Katulad nito sa Kuya niya. Paulit-ulit yung picture eh. Pwede naman kasing isang picture lang yan or dalawa. Grabe naman yon kung walang space. Ang litrato, pag inilalagay sa ganyan, pagbukas ng pintuan, litrato agad ng mga anak, ibig sabihin, ipinagmamalaki nila yan. Parang ayaw po kayo pag malaki na po. Yun ang malalaman natin. Bakit po wala siyang picture dyan? Walang space, anak mo. Grabe, ano pang inintay mo? Ba't di ka na lang magpasustento? Lumayas ka rito, mangupahan ka, kasi wala kang space. Grabe. Ouch. Good child. Grabe. Grabe. Hindi, kung ako lang, Ano ko? Bakit? mahirap eh. Hindi naman ako, nung bata ako, hindi naman ako ganun kasalbahe. Oo. Pero may picture ako. Ah, Nung tumatanda nga ako, nakalagay na ako sa Biblia ng mga magulang ko. ganun ka ano? Kakaiba yun. Ganon kaseryoso silang maging matino ako. Pero ikaw wala kang picture. Ah, wala. Pero may mga picture ka naman ng mga Ang bata taas, ka. hindi na makikita ng bisita yan. O yan, natabuno. Ano alam mo dyan, friend? Bakit po ba dito nyo nilalagay ang mga sampah? Ayun, may Ano ka ba picture naman, pala sa wala likod kang ng space yung anak helmet. ka, walang space, sampay pa. Nasa likod ng helmet? Ayun oh, sa may Ayun hagdan. po. Proud na proud talaga si Mami sa kanya. Meron ka ba picture dyan? Hindi po, mga natakpan na rin po. Sa Mo likod. tinatakpan pa. Ay, nakaka-offend talaga yung gano'n. Tatakpan ka sa pamilya. Nilagyan ka nga ng litrato, tinatakpan ka pa. Pero kamusta pong anak ito si Hey? Mabait po siya. Lahat po sila mabait. Uy, bumabawi. Sa lahat ng anak nyo, wala naman tayong paborito eh. Wala. Pero sino po yung sa tingin ninyo ay mag-aahon sa inyo pagdating ng oras? O aalagaan kayo? Sa lahat po, sa lahat. Hindi naman po walang paborito, walang ganun. Yung nakikita nyo lang. Super maalaga. Super Siya. maalaga. Kaya nga, Siyempre, siya yung kaharap eh. Parang nanay ko talaga to. Mami, joke lang ha. Tatawag na naman yan. Tatawag na naman yan mamaya sa akin. yung pinapractice nyo na siya. Kahit Na wag picturean. yung pinapagalitan ko siya. Hindi yan naalis na hindi nagkikis sa akin. Oh. Tapos walang picture. Alam nyo po kung bakit? Isa na yun. Bakit, kuya? Nararamdaman din niya. Nararamdaman niya na medyo malayo ang loob mo sa kanya. Ah. Kaya parang Ganun parang ba? relasyon yan eh. Oh, Pag alam mong lumalayo yung isang tao sa'yo, iparamdam mong mahal mo siya. Ah. Para ma-realize niya na importanteng tao ko o importanteng anak ko. Tama naman yun. So ngayon nakikita mo na yun. Pwede na natin tanggalin lahat yan. Siya na lang ilagay natin. Huwag naman. Pwede siya Pero ikaw ba, mag-pictorial. sa tingin mo ba, hindi naman competition to. Mm. Meron ka rin bang ganyang medal sa tingin mo makukuha pagdating ng oras? Opo, siguro po. Kasi po, nag-aaral naman po ako mabuti and ginagawa ko po lahat ng makakaya ko po para makapagtapos po. Yan, ang Eh, nung mabasa. high school ka, may nakuha ka medal. Meron naman. Nasa nakasabit ba dyan? Hindi pa Ayun lang syempre. Wala din. Hindi pa nga siya paborito. Mami, wag naman ganun, mami. Ay, hindi. Hindi, alam mo, mga parents, no? Usap nga tayo dyan.
wag tayo magplastikan na wala kayong paborito. May paborito kayo. 'Di ba? Bilang kayo, yung mga parents na ngayon na nakakausap ko, sure kayo na wala kayong paborito, mga men? Meron kayong paborito? 'Di ba? Yung nanay ko lang yung yung hindi 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 umamin-amin eh. Hello, Mami, love you. Anyway, speaking of anak, andito na naman yung argument. May isang post dito na pag-uusapan natin. Ito, yung sinabi na trabaho ng magulang na buhayin ng anak. Viral post of a working student sparks debate on parental responsibility. No? I think na ko na to, na napag-usapan na natin ito before, yung mga dati kong subscribers. Merong isang may isang artista yung sa PBB yata yun, na parang ganito din. Yung nagparinig din siya sa magulang niya doon sa pagiging grateful. Pero basahin natin to, no? Kung ano ba yung istorya nitong post na to. Sabi dito, a Facebook post of a mother proudly sharing her daughter's sacrifices as working student has sparked heated online debate. With thousands of Filipinos split between admiring the students' resilience and questioning whether parents should ever allow their children to carry such heavy burden. So, nagkaroon ng debate, no? Ito, kasi pinost ito ng magulang na pinagmamalaki niya yung anak niya na nag-working student. Nag-aaral at the same time nagtatrabaho. So, parang nagkaroon ng parang debate doon. No? Tagalogin ko ha. Yung pinost daw na nagpapakita doon sa student na mukhang inaantok, no, na nasa food stall kung saan siya nagtatrabaho. Ayon doon sa nanay, yung anak niya daw ay nagigising ng 4 a.m. para sa school. Then, nag-a-attend ng classes until tanghali, afternoon siguro to, no? Then, nagre-report sa part-time job sa hapon at nagtatrabaho hanggang midnight. Starting yung same routine, ganun daw araw-araw. Just imagine kung gaano kahirap yun, ano? Kaya kayo, no, yung may mga magulang dyan na nagtatrabaho habang nag-aaral kayo, maswerte kayo. Ha? Huwag nyong iti-take for granted yun. Alam ko, nung bata ako, hindi rin naman ako perfecto. Kasi, ganun din kasi ako ka-privilege dati eh. Nung time na nararanasan ko yun, hindi ko nare-realize yun until such time na may mga nababasa ako mga katulad nito. No? Tiis lang muna tayo, sabi niya ganun. Tapos nag-apologize siya sa anak niya, while expressing hope that their family's hardship would eventually lead to a better future. Sabi ganon, instead na purihin siya do sa determinasyon ng estudyante, maraming netizen daw ang nag-focus do sa parents. Sabi ganon, trabaho ng magulang ang buhay ng anak niya, sabi nung isa. Hindi deserve na patayin ang sarili niya sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Totoo naman, although na, kahanga, kasi sanay tayo sa teleserye, no? Pero sometimes kasi nafe-fed up na rin yung mga tao tungkol sa ganitong narrative, yung may bata, katulad nung paslit na nagpa-parking boy sa gabi, tapos papasok sa school, nakakatulog sa school, 'di ba? Sanay kasi tayo sa sa teleseryeng ganun eh. Ngayon kasi parang nakakapag-isip na ang tao na parang hindi na dapat palalain tong culture na ganito. Kung akong tatanungin, tama 'yung nagki-criticize. No? Obligasyon na magulang, inanak mo yan, min eh.
Kung titingnan mo nga ang batas natin, may mga rights din ang bata. 'Di ba? I'm so sure ito minor ito. 'Di ba? Nag-aaral pa eh. Nakakalungkot na parang nagiging culture tayo ng ang anak ginagawang investment. Hindi ko sinasabing mali to ha. May mga cases naman na, for example, may sakit yung magulang. May ganun no? Let's say bedridden ang nanay. Kailangan magtrabaho ng anak. Pero lagi nyo iisipin by default, ang bata ay hindi dapat nagtatrabaho. Nag-aaral lang talaga dapat yan. At mga magulang, no, make sure na mag-ipon din kayo sa sarili nyo. Wag nyo namang tratuhing investment yung anak nyo. Dahil darating ang time kasi, magkakaroon din kasi ng sariling pamilya yan eh. At masasaktan kayo, no? Ang magiging priority ng mga yan, yung sariling pamilya na nila. Siyempre, magkakaanak din yung mga yan eh. At tandaan nyo mga real talk mga magulang ha. Real talk ha. Real talk lang, walang magagalit sa akin. Walang obligasyon ang anak na buhayin ng magulang. Kayo may obligasyon na buhayin ng anak. Nasaktan kayo. Pero hindi ko sinasabi na bawal buhayin ang magulang ha. Kasi last time dito nagkaroon kasi ng ng misunderstanding sa vlog ko eh. Nung sinabi ko na hindi obligasyon, hindi naman talaga obligasyon ng anak eh. Na buhayin ng magulang eh. Pero hindi ko sinasabing bawal buhayin ng anak ang magulang. Pwede, hindi kasi obligasyon yon. Kasi when you say obligasyon kasi, obligado eh. I mean, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong gawin yon. 'Di ba? Yung buhayin mo ang anak mo, hindi ganoon. Hindi obligasyon ng pero yung magulang, obligasyon mong buhayin ang anak mo. Yun ang katotohanan. Pero abnormal naman bilang anak kung pababayaan mo yung anak mo, ay yung nanay at tatay mo na mamamatay naman sa gutom. Lalo na kung may pera ka naman or kumikita ka naman. Abnormal naman yun bilang anak, di ba? Yes, no, wala kasing batas nun eh. Walang batas nun eh na kailangan buhayin mo ang magulang mo. Merong isang I think sino ba 'yon? Si Lacson yata 'yon, nagpapanukala ng batas na maging obligasyon na ng anak na buhayin ang magulang. Ako tutol ako dun eh. Alam niyo kung bakit? Gagamitin ng mga abusadong magulang yan eh, na pagtrabahuhin ng anak eh. Yung mga magulang hindi na mag-iipon yan, hindi na kasi may batas pala tayo eh, nabubuhayin tayo ng anak natin eh. 'Di ba? Tandaan nyo kasi mga nanay at tatay, yung anak nyo magkakaroon din ng sariling pamilya yan. Magkakaroon din ng anak katulad nyo. 'Di ba? Yun ang magiging priority nila. 'Di ba? Ang ibig ko lang sabihin, kung bumabaha naman ng pera yung anak nyo, no? Hindi naman kayo pababayaan yan eh. Kung bumabaha ng pera niya, halimbawa, ang pera sa anak nyo ay gripo. Or katulad ni Manny Pacquiao, di ba? Anli ang pera. Hindi naman kayo pababayaan. Sino ba naman yung anak nyo para pabayaan kayo, di ba? Pero sa estado kasi natin dito sa Pilipinas, marami kasi mahihirap eh. At syempre, ang ipa-priority talaga ng anak nyo, yung sariling pamilya niya.
pagdating ng panahon. Yun ang mangyayari. Ngayon, kung bubuhayin kayo ng anak nyo, magpasalamat din kayo nun. Ibig sabihin, mahal na mahal kayo ng anak nyo doon sa ganun. 'Di ba? Kasi ang iniiwasan lang natin maging culture yan eh. Yung dumami ang pabayang magulang. Na meron akong kilala, alam mo, naaawa ako. Ayoko na magbanggit ko anong relation sa akin eh. Yung anak niya, yung bata, lagi niyang pinupuyat yun sa audition. Let's say may movie, i-audition niya yung anak niya. Ilang taon lang. Siguro mga 8 years old lang yun. Talentado at maganda naman talaga yung anak niya, yung bata. Artistahin din yung bata eh. Pero ang hindi ko nagugustuhan doon, walang trabaho yung tatay. Instead na magtrabaho yung tatay, yung anak niya yung sinusuga niya sa mga audition. Hoping someday na maging artista yung anak niya, alam mo yon, nakakahiya yun, man. Kung magiging artista man yung anak mo, siguro yung gugustuhin ng anak mo, no? Yung out of, passion. Hindi yung dahilan para buhayin ka. Mahiya ka naman. Di ba? Pero wag kayong masasaktan sa akin na ganun po talaga. Walang batas na obligadong anak na buhayin ang magulang. However, maging mapanatag din naman ang loob nyo at hindi naman kayo matitiis ng anak nyo eh. Lalo na kung pinalaki nyo ng pagmamahal yan at automatic yun. Hindi lang siya obligado, pero automatic yun sa anak nyo na buhayin kayo. Huwag lang kayo mag-demand kasi hindi nyo talaga karapatan yun. Ang matatamaan lang sana dito sa sinasabi ko, hindi yung mga magulang na nag-sacrifice din naman. Kasi may sometimes katulad ko, yung magulang ko nag-sacrifice naman talaga yung sa akin eh. Nagkataon na nalugi yung negosyo namin, 'di ba? Wala nang stable na pagkakakitaan ang nanay ko. 'Di ba? Kaya bilang pagtanaw ko ng utang na loob, gagawin ko 'yun ng maligaya sa pakiramdam ko. Yung tatawag lang ang nanay ko, no? May ipapabiling rocking chair. Shout out, mami. May papabiling rocking chair. Kung kaya ko naman, edi, sige, bilhin natin. Priceless yun eh. Yung nakikita mo na maligaya yung nanay mo dun eh. Dahil nabilhan mo ng rocking chair. Maliban pa dun sa buwan-buwan na allowance. Diba? Kung may extra ka naman, naglambing sa'yo at maibibigay mo naman, priceless yun eh. Kumbaga, yun yung vitamins ko din sa buhay ko na makita ko na nakangiti ang nanay ko. Kahit hindi ko man siya mabilhan ng kotse or house and lot, yung mga simpleng ganung bagay, di ba? Kung kaya namang ilusot, edi ilulusot ko na. Di ba? Kaya lang, ang payo ko lang, wag nyo lang puwersahin ng anak nyo, syempre. Magkaroon ng konting hiya, lalo na yung mga waldas sa pera. 'Di ba? Kung hindi kayo doon, hindi naman kayo masasaktan kung hindi naman kayo ganun eh. Pero yung mga yung sugarol pa, lalo na yung mga tatay na sabungero, magkaroon din kayo ng konting hiya, syempre. Kasi hindi kayo obligasyon ng anak nyo eh. Magpasalamat na lang kayo at kahit papaano nabubuhay kayo, yung simpleng makakain na lang kayo ng 3 araw. Magpasalamat na kayo nun. Kasi hindi talaga kayo obligasyon ng anak nyo. Ginagawa ng anak nyo yun out of love. Kasi nga naman, kayo din naman ang dahilan kung ba't nag-i-exist sila. Pero yung pupwersahin nyo, yung sometimes may makapagsalita pa, no?
na ito lang binigay mo. Yung ganon. Diba? Wag naman. Wag naman, no? Anyway, so yan lang naman po muna. I hope wala sanang ma-offend, no? Sa pinag-uusapan natin ngayon. 'Di ba? Wala, hindi ko sinasabi na bawal kayong buhayin. Ang sinasabi lang dito, hindi lang obligasyon. Kayo ang may obligasyon na buhayin ng anak nyo. At ang gagawin din ng anak nyo yan sa anak niya. Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.